Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may marahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services, giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Angel, welcome sa ito ang pagpanaguban sa Angel News Patrol Tagalog edition ta mga ka-Angel sa ito ang mga balita karong adlaw. Sa ngalan ni Angel Ryan Siricol Molo, ako naman si Angel Ros Kiatson Linya ang muhatod sa mga balita karong hapuna mga ka-Angel sa Angel News Patrol Afternoon Edition mga ka-Angel. So sa dili pa sa ato ang mga headlines mga ka-Angel. Ato sa pangamasa ng atong mga suki diya sa may Misamis sa Oriental. Dakbayan sa Cagayan de Oro, magandang hapon na sinon lahat mga ka-Angel. Medyo maulan ngayon ang dakbayan sa Cagayan de Oro mga ka-Angel sa oras na ito. At nais nating ipalala sa inyo na huwag masyadong pabilis ng takbo ng ating mga sasakyan, lalo na dyan sa may mga highway mga ka-Angel, sapagkat madulas ang daan ngayon mga ka-Angel, sapagkat kaninang umaga pa nag-umpisa na pong umulan mga ka-Angel dito sa may Cagayan de Oro. Pero sa ito ang mga headlines sa karong hapuna mga ka-Angel. Unahin natin ang mga news reporters sa kanilang mga news headlines ni Angel Mon Carcalia sa Patrol numero 7. COVID patient patayo man nito mi ambak talon mga ka-Angel sa isolation facilities.
Ako, delikado mga ka-Angel. Sa headlines ni Angel Tutong Samba sa Patrol numero 3. Meron daw isang lalaki mga ka-Angel ang hinuli sapagkat siya po ay nagnakaw ng mga ka-Angel ng wire. Nako. Delikado mga ka-Angel. Samantala si Angel Drew Sanuria ay magbigay ng kanyang atid na mga sitwasyon diyan sa may sentro ng Cagayan de Oro mga ka-Angel at mga traffic update gayon din naman ng mga presyo ng bilihin diyan sa may merkado sa Agora mga ka-Angel. Samantala si Efren Celestia sa kanyang headline sa mga ka-Angel, 5 katao ang nahuli sa illegal nga tari-tari yung mga ka-Angel. Ako, tari-tari. Illegal nga sabong. Sa ating mga balitang lokal din dito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga ka-Angel. Ito naman sabi top number 2 NPA leader sa Mindanao patay sa engkwentro. At sa ating headlines sa national na mga ka-Angel, higit 2,700 sa tulinadang relief goods na ang naibiyahe sa patuloy na serbisyo sa mga typhoon stricken areas sa Philippine Coast Guard. Mga ka-Angel, sa ating headlines sa gawas ng bansa, sa labas ng bansa mga ka-Angel, 31 individual na patay habang 20 naman sugatan sa karahasan sa Southern Sudan mga ka-Angel. At sa iba pa natin mga headlines sa sports, sa Obiena, tumangging magkipag-ayos sa Patapa. Sa atin namang headlines sa balitang espesyal mga ka-Angel, charity workers sa India na sinunog ang bangko na nag-deny sa kanyang loan. Nako. Sa ating balitang showbiz sa mga ka-Angel, paglabas ng Mission Impossible Part 7 and 8 muling ipinaglaban mga ka-Angel. Iyan po ang mga headlines sa araw na ito mga ka-Angel. Ang kabang detalye ating ihatid mamaya pagkatapos ng ating ilang paalala. Stand by. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Alan Magsayo, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Romeo Arbacaro, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya.
Angel, sa ating Angel News sa Patrol Afternoon Edition. Dito na tayo sa ating mga balita sa hapong itong mga ka-Angel. Isa na namang may konsidera na top 2 commander sa New People's Army NPA ang napatay matapos inilusad ng 4th Infantry Division ng Philippine Army at PNP Special Action Force ang napatay sa nangyaring enkwentro sa Barangay Kalabugaw, Impasugong, Bukidnon noong Enero 21, 2022. Kinilala ang napatay na si leader ng NPA na si Pedro Kudaste alias Gunyong Serbi, ang 402nd Brigade 16th Infantry Battalion Special Action Force sa SAP mga ka-Angel sa Philippine National Police PNP at Intel Units inilusad ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon sa mga concerned citizen sa presensya sa mga armadong grupo. Tinatayang aabot sa 30 minutos ang enkwentro kontra sa 15 fully armed NPA nga nagresulta sa pagkapatay ni Kudaste at isang alias Sandro na narecover ang 2 baril tulad ng AK-47 rifle, Carabel 45 pistol, anti-personnel mine, 3 backpacks with personal belongings at subversibong dokumento sa encounter sites. Si Kudaste na ang ikonsiderang acting chairman sa NPA Komisyon na Mindanao Kumid matapos ang pagkamatay nila ni Antonio Cabanatan, George Madlos at Midardo Villanueva. Si Kudaste may multiple warrant of arrest at kinaharap sa kasong murder, double frustrated murder at attempted murder galing sa Regional Trial Court 10th Judicial Region, Malaybalay City, Bukidnon, mga ka-Angel. Oras natin alas 4:39 na ng hapon na mga ka-Angel. Mataling nantay natin na mga report sa ating mga kasamahan dyan sa labas ng Cagayan de Oro, mga ka-Angel. So sa oras na ito, narito po si Angel Drew Arellano Sanuria sa kanyang report. Angel Drew. Yes, kalolo, palayon, pag-aramon dito din sa sentro, bayan sa Makabalag, karo mga panahon, ato nakita, naninaw diri karon grabe, isab, no? Ispat pagkagani, ha? Ato nakita diri nga, medyo pagka ulan, grabe nga ulan, nga, magbalik-balik, nga, karon medyo basa-basa gid ang dalan, karo mga panahon, ha? O ato nakita diri, karon ang mga gitawag na ito, mga pang-publiko, nga sakyanan, nakita na ito diri, karon nga, padayon pagyapon, kaya kapag agi, pero inon, wala tayong kabalakan, wala kabalakan dito man kaya yung bukog ang dagat sa kapiko dili lapita o dili padayon ng Japon ya agi pad ngadto sa diversion karon mga panahon o kini pun dili dapat sa portion sa Makabalan patuyok wala tayong kabalakan dito okay man ang dagat sa daloy sa trapiko karon mga panahon na dili lapita wala tayong nya naay pagkabukog ngadto po nakita diri padayon pag Japon ang ato mga ka-Angel sakay o Mulakaw ngadto sa nagkadaya nga location para mga panahon ato nakitaan po dire nga medyo dili yung daghan ang sakyanan sulod labi na sa mga pangpubliko nga sakyanan sama sa moligab nga gabi ngadto sa nagkalain-lain rota sa RCBC maagi sa Agora o kini pong RC nga maagi ngadto sa tawag itong bilit ka mga panahon o gano'n na matikdan diri nga pipila lang po daw na moagi na pa mga motorila nga mulabay diri gid sa part area Makabalan yung mga panahon
ato po nakita po diri nga wala may mga kita nga na mag-abot sa mga dagko nga mga sa barko. Ato kita wala pa karon basin unya pa na maabot unya pod mga banda mga bigabi na ang pipila pod nato nga mga passenger pod jaron padayon pagyapon sila nga naa naga padayon pagsulod sa mao nga pantalan karon mga panahon na. So na to nakita mo na to na hagdaw nga mga balita diri sa Makabalan area, labi na diri pod particular diri sa gitawag na to sa atong lokasyon pero mga panahon na ang ato po nakita ang mga pipila pod nato nga mga ka-angel karon nga na naga sa ilang mga gamit sama sa payong gumikan lagi kay kabalik-balik ining ulan nga usa nga makatag sa ato nga makagahot labi na sa makatakboy kitay usa ka mga pag-ubo ana sipunon ta. So ayaw kita kopyan sa mga ka-angel. Delikado ta kayo tani. Kaya nga naman ang panahon karon, baylo-baylo karon. Mukalit og init, mukalit og ulan. So kung sa punta ayaw kita ay nung kita maigo sa gitawag nga sipon o ubo karon mga panahon na. So amping lang ta madayon para malikay ta sa mabugat na mga balita. Sa ato nakikita karon diri, okay kayo wala may mga angay kabalakan. Sa ato nga pag-agipod sa ato mga motorista nga moadto sa sentro sa syudad padayon pagapon nato sila gina abisuan niya wala ang kabalakan ato daloy sa dagat sa Pico kung makaadto ta dapita sa sentro bayan labi na po dapit sa bilis karon mga panahon na. So wala kay ang kabalakan gumikan kaya dili daghan kayo ang mga sakyan gumikan kaya ato karon nga oras tigawas na sa mga atong empleyado labi na po katong huli. So far dili man kayo ingon nya angayan nya kabalakan pero ato monitoron na to nga para una po sila idea nga moagi pauli sa tagtatag sa nila ka destinasyon. Yes no atong kalangitan karon wala gyapon makausaban. Sukad gyud kaniya wala mo pakita si Haring Adlaw ato po ginagbalon gyapon sa gitawag nga panganod ang atong kalangitan sa mga panahon na. So apay siguro ani unya mustak ning ulan. So ayaw gid mo kumpiyansa pagdala sa payong o atong mga ringkot labi na katong mga motorista yung mo kumpiyansa kay delikado mabasa kita sa makusog nga ulan. Yes no mo na to nga i-update na to gikan lang sa konklusyon. Ako si Patrol numero 4 Pedro Sonoria live nag-report sa Angel Broadcasting Online. Magato inyo nabati ang programa. Salamat, Angel Drew Sanoria sa imong bulyadang report gikan dia sa imong kalibutangan. Alas 4:43 na sa hapon, mga ka-angel, dito sa tumag panagutan. Sa karagdagan natin mga balita, mga ka-angel, sa ating balitang nasyonal, patuloy ang paghatid ng serbisyo ng Philippine Coast Guard, PCG, sa mga typhoon na striking area sa ilalim ng kanilang task force sa Kalinga program. Ayon sa PCG, hindi tumigil ang kanilang mga barko at magiging air asset sa paghatid ng ayuda sa mga kababayan natin sa hinagupit ng bagyong Odette, mga ka-angel. Mula kahapon na January 24, kabuang 2,778.1 tulinadang relief goods ang hinatid sa PCG sa Manila kung Mimarupa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga Region. Batay sa katusan sa Pangulong Rodrigo Duterte, ang PCG sa pamamagitan ng kanilang task force kailangan ay patuloy na maghahatid serbisyo sa pamamagitan ng kanilang mga available assets nga sinalanta ng bagyo. Sa kabilang dako, lubos namang nagpapasalamat ang pamunuan ng Philippine Coast Guard kay Finance Secretary Carlos Dominguez III sa pag-aproba sa donasyong 6,357.8 liters ng mga unmarked fuel o gasolina na kumpiska sa Bureau of Customs.
Ayon sa Coast Guard, malaking tulong ito sa humanitarian and disasters response operation and task force Kalinga, mga ka-angel. Magandang hapon kay Uncle Romulo Hamisola. Diyan sa mga Yamilat at sa mga ka-angel. Sinubukan natin i-connect ang ating linya sa ating mga kasamaan pa, mga ka-angel. Hirap sila kontakin nga sapagkat medyo maulan. Okay, talaga namang itong ano natin is napakahirap kumontak, mga ka-angel. Anyway, oras natin, mga ka-angel, alas 4:47 na ng hapon. Antayin natin ng mga reporters natin, mga ka-angel, na hindi sumasagot sa kanila ating tawag. Napakahirap itong wala tayong PA, mga ka-angel. Sige lang. Dito ang report pinagi ni Angel Efren Silasia, Patrol numero 5. Phoenix Boy. Magto, inyo nabati. Villanueva, Misamis Oriental. Ano nangyari? Lima katao ang nadakpan sa dihang gipahigayon sa Villanueva Municipal Police Station ang Operasyon Batok sa Tari-Tari dito sa Purok 2, Barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Gila ang mga dinakpan nga sila si Romy Punol, 56, Minyo, Agason, Son 11, si Nayon, Tagaluan, Misamis Oriental, Alfred Salvo, 24, Minyo, o taga Son 5, Barangay Mohon, Tagaluan, Jan Salvo, 38, ang panagon o residente sa Purok 8, San Martin, Villanueva, Rape M. Gomez, 28, Minyo, o residente sa Son 14, Ganghan, Tagaluan, o Radio N. Romende, 52 anyos, Minyo, o residente sa Purok 1, Macarila, Talisayan, Misamis Oriental, na recover sa posisyon sa mga suspect ang duha ka fighting gat, duha ka bulang o pusta sa sugal nga 600 pesos. Detinado na ang mga suspect ng Villanueva Empes alang sa tukma nga disposition. Dinis akong lokasyon, ito si Angel Patrol numero 5, Efren Silasia, live report sa Angel Broadcasting News Online. Salamat, Efren Silasia, sa iyong live report. Mga sabongero, mga ka-angel, na nahuli sapagkat walang katigil-tigil sa pagsabong. Oras, alas 5:50 na. Sa iba pa natin mga balita, mga ka-angel, sa ating balitang international, patay sa karasan ng 31 habang sugatan naman ang 20 individual sa Southern Sudan. Ayon sa mga otoridad na pinahinalaang mga membro ng ethnic group, ang mga nasawi makaraang sunugin ng mga membro ng Merle Arm Youth ang mga bahay sa nasabing lugar dahilan sa pagkasawi ng mga biktima. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad upang alamin ang pakay o motibo ng mga armadong lalaki, mga ka-angel.
Sa karagdagan natin mga balita sa ating balitang sports, sa tinanggihan na ni Pinoy Paul Volter A.J. Obina ang alok ng Philippine Sports Commission PSC na makipag-ayos sa Philippine Athletics and Track and Field Association. Sa kanyang social media, pinapasalamatan ni Obina si PSC Chairman Bots Ramirez na siya namang tumayong maging tagapag-ayos. Naniwala ito na ang pagkipag-ayos ay isang paraan para kaayusan at naniniwala ito sa integridad ni Ramirez. Dagdag pa nito na tila ginagamit ng Patafa ang pag-ayos para matahimik siya. Iginit nito na dahil sa mga akusasyon sa kanya ng Patafa at nawala na itong tiwala sa nasabing asosasyon. Magulitang kinasuhan ng Patafa si Obina na namimiki ng pirma ng kanilang liquidation sa mga dokumento sa pagsahod sa kanyang mga dayuhang coach sa mga ka-angel. Oras natin mga ka-angel, alas 4:53 na ng hapon. Dito tayo mga ka-angel sa report sa pamagitan ni Angel Patrol number 3 sa Tutong Sambas. Meron sa lalaki mga ka-angel nagnakaw ng wire na huli ng mga otoridad. Kompleto detalye sa pamagitan ni Angel Tutong Sambas. Tung! Yes, Angel Rose preso ang usa ka ulipaw human kini nasapon garagawat og wire sa dalan Coastal Road sa siyudad sa Cagayan de Oro kaganinang kadlawon. Naila ang takpan nga si alias Juneo 23 anyos kini ulipaw og residente kani sa St. John Barangay Puntod siyudad sa Cagayan de Oro. Di pabudyan na samtang kini nagrobing kini mga barangay tanod diha sa maong lugar kini gining nakuta ang duha ka mga suspect na ila unpa gining ikarga ang mga wire nga 120 ka metros o gikabudyan nga doon na sila isakyanan nga gitawag na baho-baho apan way certain kining mga duha nakita gani sa mga barangay kanod di pangdakop kini apan usaray nadakpan ini kay gikabudyag ang isa niini nakasibat sakay sa baho-baho o ang usara kini nadakpan nga maiwa siya pangalan na si Juneo o asa usab karon kag gidala usab dayon kali sa gitawag nga Agora Police Station aron kini mataran og preso gumikan usab kay posible kini kasuhan kini nasampit nga Juneo human kini nga nangayat og wire kini wire itaon unta kini sa Coastal Road diya sa dalan kay hantod karon panahona wala pa magsiga busa ila kini padaplay ang ilang wire o apan way sirte kaya kalimi magani ang mga barangay tanod nagdakpan kaning duha apan usar kay kat o karon panahon na gipangitapaw sa bataw bali ni ug karon ana-ana karon nagtintagon sa presuhan kining nasampit na tawakan sa maong wire karon panahon na diya sa Agora Police Station samtang sa laing bahin usab Angel Rose, dali piling report sa kapulisan, piling usag ka reklamante, aron sa pagtarikod
kay matod pa dirapido ang iyang panimalay sa iya rosab gasilinan na ikabutyag matod pa dirapido sa mga bato. Kaya lagubo in taon kini mga binding nini ingon man sa baang mga ato. Nagkakugar-kugar in taon kini ang nasampot na reklamante at panuwa sa masayon kung sa sinudan nga nung gikabutyag na dako magkakasuko ang maong suspikado na ikrapido man kini ang iyang panimalay ang maong suspitsado nga nagrapido na maila sa pangalan na si tagon talang si alias Ryan. Oy. Residente kini sa Sunuan, Batanhan, Barangay Carmen, Ciudad Cagayan. Na naman, Ryan. Yes, Ryan. Bulsa nga gipakita usab ko nasampot karong kay gikabudyag matod pa na balaka in taon kani si Jason. Kay dirapido man ang iyang balay sa way igong rason na iyang nagkatingad-an kay ang pagrapido gawas pa lang sa pagrapido nagsunggita pakinindama ang suspect na si Ryan nga gawas kay kung gawas kamo pamat yung tamo nalisan in taon kani maong si Jason kay nagsunggita man si alias Ryan nga itong nga pamat yung tamo bulsa walay nahimo ang maong reklamante. Igo na lang din nagpaturatoy o nagpa-record sa batas sa kapulisan Police Station Carmen. Rason usap din nga iyang isumbong kaya nakadamage kani gawas lang sa mga dingding o ingon man sa mga atop. Jadi naabi niyang ulan na nagkuha ang bato naman diyan. Usag mga panahuna. Iya na ganin di tugyang sa kapulisan sa Police Station Carmen. Aron usap sa dugang po sa investigasyon o gi-repair na usap sa Barangay Lupon. Aron sila tagahusayon o kung sa isinutan sa iyang dirapido ang balay sa mga suspikado na kaila si alias Ryan. Mga katong report kinagawa Angel Ross. Ikan lang sa akong namutangan ako si numero 3 Angel Totong sa Masdag Report live sa Angel Broadcasting News Online. Salamat, Angel Totong Samba. Sa imo ang report gikan diha sa iyong lokasyon na mga ka-Angel. Sa karagdagang parte mga balita, mga ka-Angel, magandang hapon kay Kathleen Edralyn Sanchez. Good afternoon, mga ka-Angel. Salamat, Kathleen. Sa ating balitang espesyal, mga ka-Angel, inaresto ng mga otoridad sa India ang isang charity workers. Makaraang sunugan nito ang bangko ng nag-deny ng kanyang loan application. No, Desembre 2021, nag-apply ng loan ang 33 anyos na si Wasim Hasaratsab mula sa Canada Bank. May pinatakbong non-governmental organization si Mulya at kailangan niyang humiram ng 1.6 million rupees katumbas sa 1.2 million para ipambili ng mga equipment at machine para rito. Makaraan ng ilang linggo na deny ang loan application ni Mulya dahil maraming discrepancies ang mga papeles na kanyang isinumiti. Hindi matanggap ni Mulya ang pag-deny sa kanyang loan kaya sinunog niya ang bangko noong umaga Enero 9, 2022. Kumuha siya ng bato at binasag ang bintana at nagasaboy ng flammable liquid sa loob at saka sinindihan. Mabilis na kumalat ang apoy sa bangko. Tumawag naman ng bombero ang mga tao sa katabing building samantalang hinabol ng iba pa si Mulya at kinuyog ito. Napatay ang apoy bago pa masunog ang mga salapi at ginto. Ang mga nasunog ay 5 computers, electric fans, passbook printers, cash counting machine at mga ilaw. Tinatayang 1.2 million na rupees sa katumbas, nag 826,000 ang halaga sa nasunog.
kinasuhan ng arson si Mulya at kasalukuyang nakakulong habang hinintay ng igagawad na parusa sa kanyang ginagawang mga kasalanan, mga ka-angel. Sa ating katapusang bagay natin mga balita, mga ka-angel, sa ating balitang showbiz, muli na namang pinagpaliban ang pagpalabas ng ikapito at ikawalong Mission Impossible franchise hanggang 2023 at 2024 dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa producer ng nasabing pelikula na nakatakda sanang ipalabas ang Mission Impossible 7 sa September 2022 sa susunod na kung susundan ng Mission Impossible 8 sa Hulyo 2023. Dahil sa nasabing pagbabago ay magiging Hulyo 14, 2023 ang Mission Impossible 7 habang Hunyo 28 o 28, 2024 na lamang ang Mission Impossible 8 na pinagbidahan ni Tom Cruise sa mga ka-angel. Magunitang marami mga sinihan ang sinara dahil sa COVID-19 pandemic, mga ka-angel. Mga ka-angel, yan na po ang kabuuan natin mga balita sa hapong ito. Sa ngalan ni Angel Ryan na si Ricol Mola, ako naman yung tagapagbalita Angel Rosa Kiatson din niya. Sa ngalan din sa ating news writer Angel Sinda Sulugan at sa ating mga news patrol reporters na sila si Angel Totong Sambasa, Dro Sanuria, Efren Lucia, Ricky Tadir Real, Angel Mongar Calyasa, Philip Kin Haujan, at Jim Arayo Subasa at si Araceli Sambas. Ganda ng ating mga reporters sa labas ng bansa, sila si Tia Taha, Rick Balebria at May De Los Reyes sa Michigan, USA, mga ka-angel. Balikan natin mga viewers, si Romulo Lopez Samisula dyan sa Maymelo Tats at si Kathleen Edralin Sanchez. Mga ka-angel, maraming salamat sa inyong panonood at sana'y naging maligaya kayo sa inyong mga hanap buhay, mga ka-angel. Okay, mga ka-angel, sa ngalan din sa aming admin, Ma'am Roquelin Daang, ako'y magpapaalam na mga ka-angel sapagkat wala na tayong oras sa ating pagpatuloy sa ating palatuntunan ng Angel News sa Patrol Afternoon Edition. Maraming salamat mga ka-angel, magandang hapon sa inyong lahat at to God be the glory. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art Sticker Design ang tubag niana tungod eksperto sila sa maong serbisyo.
ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Alan Magsayo, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Romeo Arbacaro, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Mga mams, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mami Jim at Angel Mami Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Pare, sama ka sa amin mamaya? Saan pare? Magsasabog kami mamaya pare. Sige na, sama ka na. Parang wala tayong pinagdaanan bilang kaibigan ah. Nako pare, pasensya ka na talaga pare, hindi ako sasama. At higit sa lahat pare, kahit ilang taon tayong magkakaibigan, kapag droga, aayawan talaga kita pare. Ah, grabe ka naman pare. Ito talaga ang sisira sa pagkakaibigan natin kung hindi ka talaga sasama pare. Hala sige, kami na lang kung hindi ka sasama. Sige pare, huwag niyo ako idamay, marami pa akong kailangan to pa rin sa pamilya ko. At nakakasira yan ng buhay. Laging tandaan, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paaralang ito ay atin sa atin ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Anak, huwag kang lalabas ng bahay ha, kasi delikado. Opo tay, tsaka tay, bakit maraming nahahawang mga tao sa COVID-19?
Kasi anak, hindi nila sinusunod ang mga health protocols na binibigay sa atin ng gobyerno. Ano po yung health protocols, Tay? Anak, ang health protocols ay ang pagsusuot ng face mask, face shield at 1 meter distancing at palaging paghuhugas ng kamay para iwas sa virus. Ah, sige po, Tay. Di po ako lalabas para dito tayo mahawa sa sakit. Laging tandaan, ang disiplina ay magsisimula sa ating sarili. Ang paalalang ito natin sa inyo ng Angel Broadcasting Online Streaming Services.